obeying and in this place. Anong sagot? Purihin po natin. Salamat po yung ginagawa ng Diyos sa inyong mga anak. Sa mga namuhan, welcome na kayo lahat. At para sa mga kauhan, may maraming umuwi kayo. Diyos. Amen po ba? Kapigtas natin ang mga kamay at ating sambahin ng Diyos. Lahat ng mga sabi nga ni Father kanina, yung bang hindi na mapagkatulog dahil patampatan, problematic, asthmatic, laging walang atik, stress na stress. Ialay natin ang pagsamba natin sa Diyos. Yan sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. Thank you. Ikaw ang ating kagalakan, ikaw ang ating kalakasan, hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan.
verse 15 to the following verses. If you are Christian, you may open your Bible. But if you are a carpenter, you bring your hammer. But I know you are Christian, you open your Bible. Amen. Amen. If you are technician, you open your cell phone. It is not the Bible. It is cell phone. But as Christian, you need a true Bible. Open your Bible in Colossians chapter 1, from verse 15 to the following verses. And it says, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers, or rulers or authorities. All things were created by Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. The word of the Lord. Purihin ang Panginoon. Pagpapalan natin ng Diyos. Hindi na po kayo maupo sa napakagandang presensya ng Diyos. The wonderful presence of the Holy Spirit. You can be seated now, brothers and sisters. So you may be seated now. Okay? Palakpakan natin muli ang Panginoon. Kumusta na po kayo lahat? Thank God! Aking ang Panginoon talaga. Magaling na, mahirap na, matalino, matuwid, Malaya. Yung malaya na. Praise the Lord. Hindi na kayo na-unlock. All of you are unlocked now. And not-locked. Ha? Because sabi ni Mother kanina, lahat na-unlock. Pati yung Facebook na-unlock. Mag-Facebook pa kayo. Kung na-unlock naman, ano use nun? Diba? Diba? Private lahat, naka-lock. Brothers and sisters, use Facebook to spread out the good news. Purihin natin ang Panginoon. Okay. So, God is alive forevermore. He was risen. Amen? Buhay ang Panginoon. Siya po ay muling nabuhay. Amen. At siya'y muling nabuhay once and for all para sa ating lahat. At kung siya'y buhay na buhay, kayo lahat din buhay na buhay. Kaya magbigay na bigay, magpulit at malakpak sa Panginoon. Amen. And because Jesus is alive in your life, in our lives, brothers and sisters, we know the purpose of life in you. Amen. Do you know the purpose of your life? You know the purpose of your life? Why you are living? Maybe your question is, what am I living for? Bakit ako nabubuhay? Maybe you ask the question, brothers and sisters. Amen? But we know first the purpose why we are living. Amen. Bakit pa tayo nabubuhay? At yun ang dapat natin malaman, mga kapatid, ngayong hapon ito. Because Jesus is alive. And we receive Him in our lives. Because Jesus is our life, siya ang ating buhay. So we need to know the purpose of your life. Bakit kaya tayo nabubuhay? Ha? Bakit kaya tayo nabubuhay, kapatid? Para kumain? Para lumusog, para tumaba, para magkabuhok at pagpumuti, kulayan ang pula. Ano ba yan? Yung ba ang purpose? No, brothers and sisters. Sabi po ni Bertrand Russell, isang atheist, isang atheista, isang walang pananalig sa Diyos. Sabi po ni Bertrand Russell, unless you assume a God, the question of life purpose is meaningless. Buti pa yung atheist, sabi niya, unless you assume God. Kasi pag hindi natin sinapalataya na may Diyos,
sabi ni Bert Russell. Sabi ko ni Bert Russell. Pero sabi ng isang lingkod ng Diyos, si Dr. Miles Monroe, ang sabi niya, only thing that worse than death is life without purpose. Meaning the only thing that worse than death is life without purpose. Kung kayo nabubuhay, at yung buhay mo hindi mo alam paano layunin, walang purpose kung bakit ka nabubuhay dito sa mundo. Hindi mo alam. Hindi ko alam. O diba? Bakit? So, it is better, sabi ni Miles Monroe, it is better to die than live without purpose. Mas mabuti mong mamatay kaysa naman tayo nabubuhay na hindi natin alam kung bakit ka nabubuhay sa mundong ito. Hindi mo alam yung layunin. Kaya yan dapat natin malaman because we know that Jesus is alive forevermore. And we believe that He is God. He is the life. Sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father except through me. Sabi ni Jesus. That's why we need to know why you are living in this earth. Amen. Amen. So sabi ng Bible, everybody knows who you are. Tayo lahat alam natin kung sino tayo. Alam mo ba kay babae? Baka may sinabi mo kay lalaki. That's wrong. O ikaw ay lalaki, sinabi mo kay babae. That's wrong. Amen. Because Bible says everybody knows who you are. Why? Because of the purpose of God. Why we are living. Amen. Bakit tayo nabubuhay? Hallelujah! Sa lang forever. Amen po ba? Amen. Yan ang saya-saya ng buhay mo. Kung gano'n ang tayo sa buhay natin sa Diyos. Sabi po ni David, si King David, isang worshiper na lingkod. Hakit, hinubat ang kanyang damit para hindi sagabal sa pagpupuri sa Diyos. Hinubat. Minsan ang dami natin sagabal sa pagpupuri sa Diyos. Ang dami sagabal sa pagpupuri sa Diyos. Kaya hindi natin maibigay the best. Sabi po ni David, doon po sa 2 Samuel chapter 12, sabi ni David, let the fire fall. Let the fire fall. Ang tinutukoy ng fire na bababa ay ang Holy Spirit. Because David knows, mga kapatid ko kay Kristo, that anointing is very important. To all believers, anointing is the power. Anointing is the Holy Spirit Himself. Kaya sabi ni David, let the fire fall. Di ba sabi na, Holy Spirit, come let your fire. Di ba? Amen. Let the fire fall. At ang sabi naman po ni Elijah, sabi po lang ni Elijah sa 2 Kings chapter 1 from verse 3 to 17. At sabi ni Elijah, sabi niya doon, Elijah has also fire. Kung sinabi ni David, let the fire fall, Elijah has also fire. My heart is fire. The fire from God. Diba? Ang hindi sa ang puso nyo na ang apoy ng Espiritu Santo ay maglagabla. Ang matubok ang lahat ng kahinaan ng ating buhay. Purihin si Yahweh. Amen. Desire the fire of the Holy Spirit. Yun ang sabi po ni Elijah because he wanted to demonstrate God's power. Kaya si Elijah, ang nakita po, apoy. Dinala siya sa langit. Karwahing apoy. Diba? Desire in your heart the fire of the Holy Spirit. Amen. And to have that fire. Sabi ng Bible, I strive to do your will. Diba? Desire to do the will of the Lord.
I-desire natin ang sundin ang kanyang kalooban. Now, remember that God's purpose, mga kapatid, sabi ng Bible, the original intent for the creation of a thing, that is the mind of God, the Creator. Purpose is the original intent. Purpose is the original intent of God for the creation of all things. That is the mind of God, the Creator. Ang nasa isipan niya, lahat-lahat. Yung original. Sa parang the original intent. Remember the original intent of God, why we are created is to be holy. To be like God. Blameless. Spotless. Yun ang original intent ng Diyos for all of us who are created by the Lord. Dalawa na naman yung likha ng Panginoon, babae, lalaki, wala pong kananganin, walang tumboy at babae. Dalawa lang yun, babae, lalaki. Kaya sabi naman lang sinasabi natin, everybody knows who you are. Ang lahat alam natin kung sino tayo. Manalamin ka. Tingnan mo sa sarili mo kung ano yung nandyan. Purihin si Jesus. Purihin si Jesus. Kaya kilala mo kung sino ka. And the purpose of God, the original purpose of the Lord, original intent niya for the creation of a thing, that is the mind of God, the Creator. And the mind of God for each and every one, when we were created by the Lord, is to be holy, to be like God, eternal, without sin or blameless, spotless, everything. Yun po ang nais ng Diyos. But because we all fall, lahat tayo umaksa, and we disobey to the Word of God, all become sinners. Sabi ng Romans 23, all have sinned and fall short from the glory of God. Lahat ay nagkasala. At walang sino ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen. Sino sa inyo ang masasabi wala sa kasalanan? Wala. Pero naglalakis ang Panginoon, sabi ng Panginoon, when you receive Jesus Christ, the Lord, 2 Corinthians 5:17, you become a new creation, and the old has gone, that old that gone was your old nature, your old life that are sinners, and when you receive Christ Jesus in your life, you become holy, become God, you become holy. His holiness is imparted unto us. Ang kanyang kabanalan ay sumaatin. Because the one is holy except the Lord. Amen. All of us are sinners, but when we receive Christ Jesus in our life, He lives in your heart, in the bottom of your heart. He seated in your throne of your heart, there of your heart. He imparted His holiness unto you. Amen. That's why you become holy. And you need to follow Him. Because He is the one who controls your life. He is the one who controls our life. He is the one who controls each and every one of us. He controls your life. Your life, our lives, my friends. And that is the purpose. Amen. Now, brothers and sisters, what is that purpose in your life? The purpose of your life is far greater than your own personal fulfillment. Siguro ang dami niyang sinasabi, I am successful. I was already fulfilled my dreams. Nasabihin ng Panginoon, hangal, mamayang gabi ko, kunin ko lang yung buhay. Hanggang sinasabi mong successful in your own self. Yes. Mga tao, binaliwala ang Diyos. Sasabihin sa ito, Panginoon,
Oh God. Mamayang gabi mamamatay ka na. Saan mapupunta ang mga kapatagal nyo? Kaya mga magiging dito, the purpose of your life is far greater than your own personal fulfillment. Your peace of mind. Ang kapayapaan ng iyong isipan. Kaya pa kaya ang isipan nyo? Sabi ni Jesus Christ, peace be with you. That's a great blessing that He offered unto us when He was risen. Peace be with you. Sabi ng ako nasa Korea, ang iyong haseo. Sinatod ko naman ang awitin ko. Sabi sa aking awitan, at gumawa ng bagong awitan, sa'yo ay isang bibig. Kaya sinabi, ang iyong haseo. Ang iyong haseo. Wala kay El Shaddai. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi ng Panginoon, Yesu Cristo, sumainyo. At gumawa ng bagong awit, pero hindi tayo gumagawa ng bagong awit. Sabi niya parang may sa'yo na tayo parang turo ko ng bagong awit. Alam mo, lahat ng awit ay para sa Diyos, lahat ay bago. Lalo na kung bago ang puso ng mga umakas. Very, very amazing. Amen po ba? Your peace of mind. Mga kapatid, dahil gusto ng Panginoon, siya mismo nakapayapaan. He is the Prince of Peace. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya kung wala kang kapayapaan, kailangan mong tanggapin siya at sa iyo ang kanyang kapayapaan. At ako payapa, kahit may problema, nandun pa payapa. Pagkapating ang negative na news, hindi natatakot, hindi nakakamba, hindi ba sa aawin, huwag kang mangamba. Kaya sabi ng Bible, yun ang napakahalaga. And once you have that peace, si Kristo yun, you become happy. Amen. Lagi kang masaya. Remember the joy of the gospel. Yun ang laging sinasabi ng Panginoon, from the risen Lord. The joy of the Lord is our strength. The joy of the gospel, is Jesus Christ of Nazareth. He's the good news. Far greater than your family, career, or even your dreams or your ambition. Amen. Far greater. Bakit walang parang ng Panginoon? If you want to experience that, yung purpose ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko ay Kristo, you must begin again with God. Amen. Mag-umpisa muli tayo sa Diyos. Kung paano tayo sinilang, ano kaya ang iyong sigaw na ikay isilang? Ulitin mo. Diba? Ang Chinese, kapag ipinanganak, yan din ang sigaw. Japanese, yan din ang sigaw. Philippine, yan din ang sigaw. Amerikano, yan din ang sigaw. Sa mga ang salitang OHA, ay papuri sa Diyos.
sabi ni Father sa aklat ng mga chapter 12, alalahanin mo siya sa panahon ng kabataan mo. Yung hindi pa umumot yung buhok mo. Sabi ko, ano po yun? Ha? Pinakauli doon sa panahon na wala ka ng ganang sumiting sa iyong minamahal. Sabi ng Panginoon, bago daw dumating yun, ay kailangan naalaala mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen po. Purihin Diyos. Pagpupuri sa Diyos, all nationality, walang exempted. All, there is one language to praise God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Ang buhay mo. That's the purpose of God. Alam niyo, ang tao, hindi mabubuhay kung wala ang Diyos. Kaya sa iyong buhay, sa iyong kalakasan. Paano ka mabubuhay kung wala ang Diyos? Kung sa iyong kalakasan, sa iyong buhay, He is the light, and the way, the truth, and the light. O ayong buhay. Eh, anong ginagawa natin dito? OFW, naghahanap ng hanap buhay. Pero kinakalimutan yung buhay na nagbibigay ng hanap buhay. Siya. Para nakalimutan mo siya, lalo na nakilala mo na siya, yun ang pinakamahirap. Yung mag-backslide ka, yung kalimutan mo siya at pagpalit mo doon sa pikwa. Di ba? So, mga kapatid, tandaan po natin, you and I were born by His purpose and for His purpose. Ha? You and I were born by His purpose and for His purpose. Because God is a God of purpose. Ang Diyos ay Diyos na may layunin. At ang layunin niya sa ating lahat ay mabuti. Walang layunin ng Diyos na masama. Hindi layunin ng Diyos na tayo'y kumangit. Ang layunin ng Diyos maging maganda ka. Maging maganda ka. At maging gwapo ang mga lalaki. Maganda at gwapo. Yan ang layunin ng Diyos. Maging buhay natin. Walang layunin ng Diyos na pangit ang buhay mo. Hindi layunin ng Diyos. Kaya naman sabihin mo, ito na ang layunin ng Diyos. Maghiwalay kami. Hindi. Hindi yun ang layunin ng Diyos na maghiwalay ang tao. Hindi layunin ng Diyos na maghirap ang buhay nyo. Hindi layunin ng Diyos na makisanda-sanda yung mga pastors nyo. Ang layunin ng Diyos ay isang buhay na ganap at pinulubot sa ganang buhay. Hindi nahihirapan at ganang panay na panay ang Diyos. At yun ang pangako ng Diyos, pag inuna mo siya, inumpisan mo lahat ang buhay mo sa Diyos. Pero pag ang buhay mo hindi mo, isinama siya, pinalimutan mo siya, ang buhay mo'y patungo sa pagbagsak. Sabi ni Father Albert, Amen? Amen? Ha? Kaya sabihin mo sa katabi, maganda ang plano ng Diyos. Sabihin mo. Maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Sabi ng Colossians 1:16, nasa ating inasa, di ba? Nasabi ng Colossians 1:16, pakinggan niyo ito. Nasabi niya, for by Him all things were created.
ako dito. Pagdating ba ng Pilipinas, ano na ang buhay ko? Mayaman na ba ako? Pagdating ba ng Pilipinas, nakaipon na ako ng 1,000,000 para magkaroon ako ng negosyo. At hindi na ako mamamasukan at lagi na ako magkasama ng asawa ko. Kahit ano minuto, at kahit ako ay babalik sa akin. Magandang plano, sasamahan ng Diyos. Pero paano yung plano nyo hindi sasamahan ng Diyos? Lahat ang plano natin libre. Ang vision, future, everything mga kapatid, your future. Kailangan planuhin natin. Nasa atin ang pag-iisip, ang pagbabalak. And then submit it to God. I-submit nyo sa Panginoon. At pag kayo, inunan nyo at lagi number 1 nyo ang Diyos. Lahat ng pinlano nyo ayon sa kalooban ng Diyos. Magaganap ang paghahari ng Diyos. Magaganap ang paghahari ng Diyos sa buhay mo. Sino gusto magharian ng Diyos? Maghari ang Diyos sa negosyo mo, hindi kayo, dahil pinlano mo. Diyos, kayo nagtatrabaho sa Hong Kong, wala kayo pinapahala, kundi magtrabaho. Hindi mo na pinalak ang plano niyo sa buhay pag-uwi. Naman niya rin kung dahil malaki kayo negosyo, kahit maliit pala kayo magsama-sama ang pamilya, kawawa ang buhay. You plan for your future, for the future of your family, for the future of your children. Alam niyo po ba, magkano lang ang kapital kapag kayo ay gusto niyo magkaroon ng water station? 1 liter lang. At ang tawag dito ang buhay kung walang tubig. Pag wala ng tubig, babaho kayo. Kaya tubig. Tubig tayo mahalaga. Kaya plan yourself for your future, for the future of your family. That is the will of the Lord. Alin ang plan ng Diyos? If you have family, the plan of God is a good family. A family that's united. Hindi pamilyang wasak. Hindi pamilyang watak-watak. Hindi mga anak na drug-addict. Hindi mga anak na mababait. Dahil pinabayaan na kanyang mga magulang, pinabayaan na kanyang nanay at tatay, hindi ka ng Diyos na asawa mo ay kapiling ng kumari mo. Hindi ka ng Diyos na asawa mo ay nasa iyong bahay. Hindi ka ng Diyos na asawa mo ay kapiling mo, magpapailan Hindi mga kasama mo. Hindi ang plano ng Diyos. Amen! Makakulawa kayo pero yan ang totoo. You plan for your future. You plan for yourself. Hindi gusto ng Diyos na habang panahon magkahiwalay kayo ng inyong pamilya. Ang plano ng Diyos, pinakita dito para kayo mayroong abstract capital so that you can have your own business. So that you can have your own mga kulang ng pinagkakabalahan. Your own husband. Diba? So yung po mga kapatid, so certainly, sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 2, mga kapatid. Hebrews chapter 12 verse 2, fix your eyes unto Jesus. Focus yourself unto the Lord. Sa Diyos nyo, nakalitaan natin kung ano yung hindi na maganda pa. Kaya dapat, itoon ang ating buhay sa Diyos, itoon ang ating mga sarili sa Panginoon, magtiwala tayo ang buong puso, at pagtuminyo, mayroong magandang shop na nakalantad. Hallelujah! Hallelujah! Amen!
na ito. Hindi naman sinabi sa Bible na yung asawa pa rin niya ang naging anak. Ang naging nanay kung ibinalik ng mga anak. Namamatay na yung mga anak na. Nagkaanak mo din ang 10 ulit. Pero hindi na sinabi yung marahil nag-asawa ka na. So, focusing on ourselves will never reveal our life's purpose. Kung naroon ang buhay natin sa ating sarili, hindi mo makikita ang layunin ng buhay nyo na mula sa Diyos. Laging negatibo, laging mali, laging palma. Pero pag sa Diyos tayo nakatuon, malalaman niyo kung anong layunin ng buhay nyo. Kung ano ang purpose ng Diyos at magandang layunin sa inyong pamilya. Remember, sabi ng Romans 8, verse 28, all things work for the good. Huwag mo sisihin bakit nagkakaroon yung pamilya mo. May magandang layunin. Nais lang ng Diyos na tulungan tayo. Matuto tayo magpakumbaba. Matuto tayo alamin. Matuto tayo alamin. Yung ating ating Diyos ay matuto tayo magpakumbaba at alamin na tayo nagkamali, na tayo nagkasala, sapagkat inalaw ng Diyos na mangyari yun dahil may magandang layunin siya. Amen! Amen! Joshua chapter 1 verse 8, ang aming mga aklat na nag-i-encourage still the best ang Biblia. Joshua chapter 1 verse 8. The success of our life, mga kapatid, is not based on the certain law of success of so many authors. But the success of life is in Joshua chapter 1 verse 8. Sabi ng Bible, huwag mo kaligtaan basahin ang aklat na yun. Meditate day and night. Basahin mo yan araw-gabi. Pagnilayan mo ang araw-gabi ang salita ng Diyos. At anong sabi ng Panginoon? Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Giginhawa ka at magtatagumpay. Amen! Maraming tao ang nag-try nito. Sabi ng Bible, many people try to use God for their own self-interest. Actualization, but this is a universal. This is a universal for nature and it's doomed to failure. Mga tao ginagamit ang Diyos. Huwag mong gamitin ang Diyos. Ikaw ang paggamit sa Diyos. Ikaw ang paggamit sa Diyos. Huwag mong gamitin ang Diyos for your own interest and for your own self. Do not use God, but surrender your life to God so that God may use you in His ministry or in His kingdom. Purihin ang Panginoon. Amen. 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 Sabi ng Romans 8 verse 6, minamala dito. Romans 8 verse 6, ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulig sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritual ay magbubunga ng buhay. Magbubunga ng buhay at kapayapaan. Kaya ang nagsisikap sa laman, alam niyo yung laman, last of the flesh, pita ng laman. Kung tumitingin pa sa'yo, pasulyak-sulyak sa iyo yung driver, huwag mong pansinin. Alalahanin mo may asawa ka. Alalahanin mo, mahal ko ang iyong asawa. Huwag mong kasi sinusulyapan ka kahit mahumay ang mata mo. Efeso chapter 1 verse 11, dahil kay Kristo kami naging bayan ng Diyos. Sino sa inyo ang tunay na kaisa na sa bayan ng Diyos? Wala makasagot. Sabi ni Kristo chapter 1 verse 11, dahil kay Kristo kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito na kami hirang niya noong pamanguna. Remember, all of us are chosen by God. Hindi pa man tayo sumisilang. We are in the womb of our mother. Ay tayo tinawag na ng Panginoon para sa Kanya at para maglingkod sa Kanya.
because God is in you, kaya malakas ka, buhay na buhay. The purpose of your life is in a much larger than God has designed for eternity. Mas malaki. Ang problema mo, ang tingin mo napakalaki. Nako, kasi nakilap mo yun ng mga nangangagatong Makati. Yung problema na nabawag sa akin, kasi nakilap mo picnic na nakakati doon, pag kinagataan ka ako ng ako, hindi mo na makakita, halos nararamdaman mo na may kumagat sa'yo. Ganun lang kanili ang iyong problema. Tandaan nyo, ang Diyos, kung malaki ang dagat at sinabi ng mga tao, ang laki ng barko, mas malaki ang dagat. Pero kung may dagat na mas malaki, sabagat ang Diyos ang lumikha ng dagat. At mas malaki, sabagat ang Diyos ang lumikha ng universe. Ang Diyos ang lumikha ng buong mundo. Ang Diyos ang ilagay mo sa puso mo, ang Diyos ay mas malaki kaysa sa iyong problema. At ang problema, hindi yan ang layunin ng Diyos. The purpose of God, mga kapatid, in your life is a much larger than God has designed for eternity. Let's close your eyes. Raise up your hands. Sa Panginoon, salamat sa pag-ikaw ay narito. Tumaasa may gagawin ka. May gagawin ka sa akin. Come on. Come on, Lord.
Sila po yung answered prayer. Sila po lahat ay magkakahimala. At may himala ka sa kanyang tahanan pagdating ng Panginoon. Magkakahimala o Diyos ang kanyang mga maplanuhin sa buhay. Magkakahimala ang Panginoon uulan ang kanyang buhay sa Pilipinas, Lord God. Because they have now the capital for their business. We claim, Lord God, in Jesus' name as we say, give thanks with a grateful heart of Jesus. Pasalamatan natin siya. Come on, brothers and sisters. Let us give thanks. Iba po yung seminar, kung gusto naman seminar po doon para sa mga music ministry, liturgical, yung in-announce ni Father. Pero ang gawain ng LCD dito po sa site of His Chapel, Webes po yun, May 1, okay? Okay? So mula ngayon, magpaplano kayo para sa future ng inyong family.